Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Welcome sa Jesus the Only Way Family Church. Tayo po'y mapalad sapagkat muli tayo ay mag-aaral at makikinig ng kanyang banal na salita. Opo, sapagkat ang panahon natin ngayon ay kailangan natin ng salita ng Diyos. Sa 1 Samuel chapter 30, verse 1 hanggang 23, meron dito isang kasaysayan na dumana sila ng matinding pagsubok o mga problema sa buhay. Ang aking pong tinutukoy ay si David at ang kanyang mga kasamang mga sundalo. Sila po ay ang kanilang mga mahal sa buhay at ang kanilang mga alipin ay kinuha, kinidnap, sapagkat sinakop ang kanilang lugar, ang kanilang kinalalagyan, ang bayan ng Siklag. At sila po ay lubhang nag-alala at umiyak sa kanilang karanasan. At dahil mahaba yung nabanggit ko hanggang 23, 1 to 23 ay isang bersikulo lang ang aking babasahin. Ganito po sabi ng Biblia sa bersikulo 6, sobrang nag-alala si David dahil masama ang loob ng kanyang mga tauhan sa pagkabihag ng mga asawa at anak nila, at balak nilang batuin siya, pero pinalakas siya ng Panginoon na kanyang Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, samahan niyo po kami sa oras na ito at marapatin po ninyo, Panginoon, na ang salita mo ang mag-penetrate sa aming po mga puso, sa aming po mga isipan. Ito po ang magbigay sa amin ng aliw, Panginoon, sa panahong ito na kami po'y dumaranas ng kalungkutan, dumaranas kami ng mga pagsusubok at mga problema, Panginoon, sa krisis na aming naranasan sa aming pong panahon. O Diyos, samahan niyo po kami, bigyan mo kami ng karunungan at ang kaalaman. Ikaw po, O Diyos, ang mahayag at maluwalhati ang iyong pong kaluwalhatian. O Diyos, ang makita, Panginoon, sa pangangaral na ito ng salita ng Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong tawagin ang ating paksa ngayon, at nais ko pong mangaral sa paksang ito, what to do in the midst of troubles. Ano ang dapat gawin sa gitna ng mga problema o sa gitna ng mga pagsubok? Una, David's trouble was very real. Tunay ang naranasan, tunay na mayroong pagsubok at ito din naranasan ni David sa kanyang panahon sa ating teksto kapag ito'y binasa mo. Maring itong ikumpara sa ating panahon ngayon. Ang kanyang problema ay problema niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay. Sabi sa ating teksto, sapagkat binihag ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak. At hindi lang yun, balak pa siyang batuhin ng kanyang mga kasama. Ipinukul sa kanya yung sisi ng pagkabihag ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya malaki ang problema ni David. Sabi sa verse 1, nakarating si David at ang mga tauhan niya sa Siklag na ikatlong araw. Sinalakay ng mga Amalekita ang Negev at Siklag. Nilusob nila ang Siklag at sinunog ito. 3, na makarating si David at ang mga tauhan niya sa Siklag, nakita nila na nasunog na ang kanilang lugar at ang kanilang mga asawa at anak ay binihag. Kaya si David at ang tauhan niya ay umiyak ng gusto hanggang sa maubusan sila ng lakas dahil sa pag-iyak. Sabi ng Biblia, sila iyak ng iyak dahil sa kanilang problema na kanilang nararanasan. Mas malaki ang problema ni David sapagkat sabi ng Biblia, dalawa yung asawa na binihag. Dalawa ang asawa niya na binihag. Pangalawa, David was in the midst of troubles although he was a child of God. Bagaman si David ay anak ng Diyos, siya ay nakaranas ng problema. Kaya hindi po ibig sabihin ito kapag ikaw ay anak ng Diyos ay exempted ka na sa problema. Wala pong sinasabi ang Biblia na tayo exempted sa mga problema. Si David ay nasa gitna ng problema kahit na siya ay naglilingkod sa Panginoon.
Ito po yung napakahalaga na dapat nating maintindihan at maunawaan. Sinabi ng Acts chapter 13 verse 22, mga Gawa 13:22, si David ay minamahal ng Diyos. Sabi doon, nang alisin ng Diyos si Saul, ipinalit niya si David bilang hari. Ito ang sinabi ng Diyos. Nagustuhan ko si David na anak ni Jesse, susundin niya ang lahat ng iniutos ko sa kanya. Si David ay kinalugdan ng Diyos. Subalit, si David ay nakaranas din ng problema at pagsubok. Kaya hindi ibig sabihin niyan, ikaw ay Kristiyano, ay hindi ka na makakaranas ng pagsubok. Kaya nga minsan nagtatanong tayo, bakit naranasan ito ng Pilipinas? Kung totoo na ang Pilipinas ay Kristiyanong bansa, kung marami namang Kristiyano sa bansang ito, bakit naranasan natin na mayroong ganitong problema na hanggang ngayon ay wala pang solusyon, na ang tanging solusyon na ginagawa ng gobyerno ay umiwas. Pero totoo niya, wala pa tayong lunas, wala pang gamot sa krisis nating naranasan, sa problemang ito nating naranasan, ang coronavirus. Pangalawa dyan, may kita mo si Jesus na sinabi ng Diyos na kanyang iniibig, na kanyang minamahal, na kanyang bugtong na anak. Sa Hebreo 13 verse 12, ganyan din ang nangyari kay Jesus. Pinatay siya sa labas ng bayan para malinis niya ang mga tao sa mga kasalanan nila sa magitan ng kanyang dugo. Si Jesus na anak ng Diyos, na nagkatawang tao, sabi ng Biblia, minamahal ng Diyos, ay nakaranas na siya ay saktan. Pangatlo, may kita din dyan si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo na ginamit ng Diyos sa makapangyarihan paraan. Si Apostol Pablo na binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya at gamitin ng Diyos sa buong Asya. Na may pangaral, may palaganap ang salita ng Diyos, ay naranasan din niya ang magkaroon ng problema, magkaroon ng mga pagsusubok o problema. Sabi sa 2 Corinthians 11:23 hanggang 30, pakibasa. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Alam kong para na akong baliw na sinasabi ko, pero ako rin ay lingkod ni Kristo, at higit pa nga kaysa sa kanila. Dahil higit akong nagpakahirap kaysa sa kanila, mas maraming beses akong nakulong, nahagupit, at nalagay sa bingit ng kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa kong mga Hudyo. 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyan kong barko, at minsang buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Sa aking paglalakbay, sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa kong mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, kadalas ay walang makain, at naranasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng maisuot. Maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit, naalala ko pa araw-araw ang kalagayan ng lahat na iglesia. Kung may nanghihina sa pananampalataya, nalulungkot ako, at kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ko. 30, kung kailangan kong magmalaki, ay pagmamalaki ko ang aking mga kahinaan. Opo mga kapatid, mga anak ng Diyos, mga kababayan ko mga Pilipino, sinabi ng 1 Peter chapter 4 verse 12 hanggang 13, ang binasa kanina, si Apostol Pablo hindi din ligtas. Naranasan niya ang iba't iba't kabi-kabilang mga sapin-saping mga problema at mga pagsusubok na hindi pangkaraniwan. Bagamat siya tinawag na apostol ng mga hintil. Sapagkat sabi ni Pedro dito sa 1 Peter chapter 4, 12 hanggang 13, ay ganito po sabi ng Biblia. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na naranasan ninyo. Kapag susubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo
dahil nakikibahagi kayo sa hirap ni Kristo. Magsaya po tayo. Magalak po tayo, sabi ng Biblia. Kung tayo man ay nakakaranas ng pagsubok at ng problema, kung tayo man ay nasa gitna ng krisis, totoo ba to? Dapat tayo magsaya? Sapagkat sabi ng Biblia, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo. Ito pong ating naranasan na ito po'y bahagi ng pamamaraan ng Diyos upang tayo ay patuloy na linisin, upang tayo ay patuloy na patatagin sa ating pananampalataya. Kasi alam niyo po, madaling sumunod kapag okay ang lahat. Madaling sumunod kapag puro blessing, puro pagpapala. Pero pag sa gitna ng problema, sa gitna ng mga pagsubok, ay sabi ng iba, teka muna, hindi ako kasama diyan. Ito pong sagot pangatlo, the Lord permitted David's trouble. Pinahintulutan ng Diyos ang naranasang pagsubok ni David. Sabi ko kanina, si David ay anak ng Diyos, minamahal ng Diyos. Bagamat siya ay anak ng Diyos, siya pa rin ay nakaranas ng pagsubok. Ng ganito po sabi nga ng Biblia, siya ay umiyak ng umiyak hanggang siya ay manghina. Nakikita natin sa banal na kasulatan ang mga tauhan sa Biblia na kilala, na ginamit ng Diyos, na di pangkaraniwan na sila ginamit ng Panginoon. Subalit, bago sila makarating sa ganong estado ng paglilingkod o paggamit ng Diyos sa kanila, naranasan nila na sila ay subukin, naranasan nila sila ay dumaan sa gitna ng mga problema at mga matitinding pagsubok. Una dyan si Joseph. Hindi ko siya makakalimutan sapagkat kapangalan siya ng bunso kong anak. Genesis chapter 39 verse 20, kaya pinadakip niya si Jose at pinasok sa bilangguan ng hari. Pero kahit sa bilangguan si Jose, nakita mo doon, ang kasunod doon, ay nakita nila ang kamay ng Diyos ay sumasa kay Jose. O ibig sabihin, si Jose ay walang kasalanan. Siguro kung kasalanan ang maging mapanaginipin, yun lang ang tanging kasalanan ni Jose. Mahilig siya managinip, mangarap. Pero sabi ng Biblia, kahit wala siyang kasalanan, siya ay nabilanggo. Pangalawa na makikita mo, si Jeremias, sa chapter 37, verse 14 hanggang 15, siya po'y napagbintangan. At dahil dito siya ibinilanggo. Sabi doon, 14, sumagot si Jeremias, hindi totoo yan, hindi ako kakampi ng mga taga-Babylonia. Pero ayaw maniwala ni Iriya. Kaya hinuli niya si Jeremias at dinala sa mga pinuno. Nagalit sila kay Jeremias, pinapalo niya siya at ipinakulong doon sa bahay ni Jonathan na kalihim. Ang bahay na ito'y ginawa nilang bilangguan. Si Jeremias, walang kasalanan, pinagbintangan, ay pinarusahan na bilanggo. Si Pedro, na apostol, sa Gawa 12:5 hanggang 6, siya rin ay nabilanggo. Wala naman siyang kasalanan. Siguro ang kasalanan niya ay ipangaral ang salita ng Diyos. Ipangaral si Kristo. Ipalaganap ang salita ng Diyos. Ipalaganap ang utos ni Kristo. Pero siya nabilanggo sa mga Gawa 12:5 hanggang 6. Pangapat, si Job. Sa Lumang Tipan, tingnan natin anong klaseng tao si Job na dumanas ng pagsubok at dumanas ng terribling problema sa buhay. Kung bakit ito po pinangaral at tinuro ngayon, sapagkat alam ko, marami po sa atin ngayon ang namumblema. Marami sa atin ngayon na tidak iniisip natin tayo dumaranas ng pagsubok. Na iniisip natin, bakit tayo lang, ikaw lang ang dumadanas niyan. Hindi. Maging sa Biblia ay mayroong mga nauna sa atin na naranasan nila ang hindi pangkaraniwang mga problema at mga pagsubok sa buhay. Sabi sa Job chapter 1 verse 1, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz, na ang pangalan ay Job. Matuwid siya, walang kapintasan ang pamumuhay, may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Si Job po ay umiiwas sa kasamaan, matuwid. Kaya pala, kung may problema man tayo ngayon, siguro dapat lang yun. Hindi ko po sinasabing hinahatulan ko po kayo, pero
Kasi nga, hindi naman tayo matuwid. Pero si Job ay matuwid. Sabi sa 8, sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin, umiiwas sa kasamaan. Kung meron mang taong pinagmalaki ng Diyos kay Satanas, walang iba kundi si Job lang ang nakita ko sa Biblia na ipinagmalaki. Bukod kay Jesus na ipinagmalaki ng Diyos. Si Job, pinagmalaki niya kay Satanas. Bagamat ganito ang pamumuhay ni David, ni Job, bagamat ganito ang kanyang kalagayan, hindi siya naligtas sa problema at mga pagsubok. Siya na dumaan sa gitna ng mga problema. At hindi pangkaraniwan ang mga problema na kanyang naranasan. Sa Job chapter 1, 14 hanggang 15, dumating sa bahay ni Job ang isa niyang tauhan at ibinalita ang ganito, habang nag-aararo po kami gamit ang inyong mga baka at pinapastol ang inyong mga asno sa di kalayuan, bigla kaming sinalakay ng mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga hayop at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo. Itong problema dumaan kay Job. Hindi pa natatapos yung kwento. Job chapter 1:16, yung kasunod, habang nagsasalita pa ang tauhan ni, dumating din ang isa pang tauhan ni Job at sinabi, tinamaan po ng apoy ng Diyos ang inyong mga tupa na ang mga pastol nito. At ang mga pastol nito at nasunog, ako lamang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Pangalawa, tinamaan ng kidlat yung kanyang mga hayop, yung kanyang mga tupa at kasama yung mga pastol. 17, habang nagkasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, sinalakay po kami ng 3 pangkat na mga kaldeyo. Kinuha po nila ang kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo. Hindi pa tapos yung pangalawa, ito man yung pangatlong problema. Kinuha ng mga kaldeyo ang kanyang mga kamelyo. Kasi alam niyo po, noong unang panahon sa lumang tipan, para masabi kang mayaman, ay dapat marami ka pong mga pag-aaring mga hayop. Marami kang pag-aaring mga alipin. Pero lahat ng yun ay unti-unting nawawala kay Job. Unti-unting nawawala sa kanya. 18 and 19, habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita. Habang nagkakasiyahan po ang iyong mga anak sa bahay ng kanyang mga nakatandang kapatid, bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay ng nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Matapos ang lahat ng kanyang mga pag-aari at kanyang mga kayamanan ay nawala sa kanya, narito yung kanyang mga anak naman ay nawala rin sa kanya. Masaklap yung kamatayan na nangyari sa mga anak niya. Habang nagkakasiyahan, kasi mayroong birthday sa mga anak niya, ay mayroong buhawi na dumating at bumagsak yung pader ng kanilang kinalagyan na bahay at nadaganan ang kanyang mga anak na matay. Sa Job chapter 2 verse 7, hindi natapos ang problema ni Job. Kaya umalis si Satanas sa presensya ng Panginoon at sinaktang si Job sa magitan ng mga pigsa mula ulo hanggang talampakan. Nagkaroon siya ng pigsa mula ulo hanggang talampakan si Job. Sinubok si Job sa kayamanan, hindi siya lumayo sa Diyos. Hindi siya tumigil maglingkod sa Diyos. Sinubok si Job sa kanyang mga anak, sa kanyang mga mahal sa buhay, hindi pa rin siya tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Hindi niya sinisi ang Diyos. Pangatlo, sinubok ang Diyos. Sinubok si Job sa magitan ng karamdaman sa kanyang katawan mula ulo hanggang talampakan, tinubuan siya ng pigsa, pero hindi po siya sumuko. Patuloy pa rin siya naglingkod sa Diyos. Sa 9, Job chapter 2 verse 9, sinabi sa kanya ng asawa niya, tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya nang mamatay ka na. Mga kababayan kong Pilipino, mga kapatid sa Panginoon, si Job dumanas ng iba't ibang mga problema. Anong klaseng problema naranasan mo ngayon? Wala kang pera, wala kang pambili ng pagkain, wala kang trabaho, natanggal ka sa trabaho dahil sa kaganapan ng krisis na ito sa ating bansa. Tandaan mo, hindi lamang ito sa bansa natin, ito ay pang buong mundo. Ikaw ba ay nawalan ng anak, nawalan ka ng mahal sa buhay dahil tinamaan ng COVID, namatay? O ikaw mismo yung may karamdaman, dumaranas ka ng karamdaman ngayon.
Hindi lang yun, si Job, maging yung kanyang asawa ay naging taga-usig niya. Sabi sa kanya ng kanyang asawa, isumpa mo na yung Diyos mo, tumigil ka na sa paglilingkod mo sa Diyos mo. Para mamatay ka na. Kasi alam ng asawa niya, kapag sinumpa ni Job ang kanyang Diyos, pwede na siyang mamatay. Tapos ang paghihirap niya, ganyan minsan ang isip natin eh. Kapag tayo ay naghihirap, gusto nating mamatay. Pero pag tayo ay pinagpapala, nakakalimutan naman natin ang Diyos. Pero nga ako isang laging binabanggit sa simbahan, pagka malakas ang katawan, disco. Pero pag may karamdaman, Diyos ko. Hindi naisipan ng Diyos kapag malakas ang katawan. Pero pag mahina ang katawan, ay tumatawag sa Diyos. Job chapter 2 verse 10, ito ang sagot ni Job sa lahat ng mga problema na kanyang nararanasan. Sumagot si Job, nagsasalita ka ng walang kabuluhan, mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masama? Sa kabila ng lahat na nangyari kay Job ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Nung ako po ay inatake ang karamdaman, aminado po ako, nagkasala ako sa Diyos sa magitan ng pananalita. Tanong ako, bakit nangyari sa akin ito? Pero si Job, sabi ng Biblia, hindi po siya nagkasala kahit sa pananalita. Pero hindi siya tumigil na maglingkod sa Diyos. Kaya yung panahon na ito natin nararanasan ng pandemic na ito, itong krisis na ito na naranasan natin ito, hindi ito panahon para tayo tumigil sa pagtawag sa Diyos. Hindi ito panahon para tayo tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Pwede ka pa rin maglingkod sa Diyos sa panahon ito, sa gitna ng problemang ito. Pangapat, David's trouble is a result of his own mistakes. Si David, hindi katulad ni Job. Si David, kaya sa dumaranas ng problema, kaya dumaranas siya ng pagsubok, kinuha sa kanya yung kanyang asawa, mga anak, o kanyang mga alipin, sapagkat mismo siya nagkasala siya sa Diyos. At sa verse 5, sabi diyan, kasama sa mga bihag ang dalawang asawa ni David at si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na Carmel na byuda ni Nabal. Dalawa ang asawa ni David. Kaya pala, kung umiiyak yung kanyang mga kasamang mga kawan sa panahon na ito na mangyari ko sa kanilang problemang ito, sigurado ako mas malakas ang iyak ni David kasi dalawa yung kanyang asawa na kinuha. Si David ay tumalikod sa Diyos at walang anak ng Diyos ang pwedeng gumawa nito na makatakas siya sa resulta o sa kabayaran. Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mayroong kabayaran sa ginagawang kasalanan. Ito si David, naranasan niya ang pagsubok na ito. Siya ay nasa gitna ng problema sapagkat meron siyang ginawang pagkakamali. Sa Psalms 55 verse 19, mga awit 55:19, ganito sabi ng Biblia, pakikinggan ako ng Diyos na naghahari magpakailanman at ibabagsak niya ang aking mga kaaway dahil ang aking mga kaaway ay hindi nagbabago at walang takot sa Diyos. Tandaan natin, sa gitna ng problemang ito, kung aminin lang natin na tayo ay nagkamali, kung bakit tayo nasa gitna ng problema, napakinggan ko isang tanong, may nagtanong na isang medical practitioner pa rin, nakarating sa akin yung tanong, sabi ng tanong, ito ba'y kalooban ng Diyos na ito ay nangyayari sa atin sa Pilipinas? Ito ba'y gawa ng Diyos? Alam niyo po ang kalooban ng Diyos. May tinatawag na the will of God at may tinatawag na permissive will of God. Yung pinahintulutan ng Diyos. Bakit pinahintulutan ng Diyos? Sapagkat minsan kailangan pahintulutan ng Diyos para matuto tayo. Katunayan niyan sa panahon natin ngayon ay meron din magandang naidudulot itong ating nararanasan ngayon na problema. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 2 and 3, ganito sabi ng Biblia, alalahanin ninyo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Ginawa niya ito upang turuan kayo magpakumbaba at sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso.
kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. Ibinaba niya kayo sa pamagitan ng paggutom sa inyo at pagkatapos binigyan niya kayo ng mana. Ng mana, isang klase ng pagkain na hindi po ninyo natitikman, maging ng inyong mga ninuno mula nung una. Ginawa ito ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Sabi ng Biblia, pinahintulutan ng Diyos na ang mga Israelita ay magpaikot-ikot sa ilang ng 40 taon at magutom upang sila'y subukin kung hanggang saan ba sila maglilingkod sa Diyos, tatawag sa Diyos. Kasi madali maglingkod sa Diyos, sabi ko nga kanina, madali maglingkod sa Diyos pag sagana ang buhay. Madali maglingkod sa Diyos kapag kumpleto ang pagkain sa pagkainan. Subalit sabi ng Biblia, ginawa ito ng Panginoon para subukin upang malaman ng Panginoon kung ano ang laman ng puso ng mga Israelita. At ang sabi ng Biblia, binigay niya mga Israelita ng mana na pagkain hindi nila kilala. Bakit? Para turuan sila at ituro sa kanila na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Alam niyo po, baka kung bakit tayo nakakaranas ngayon ng problema sa ating bansa, sa buong mundo, ay para ipakita ng Diyos sa mga tao, sa atin, ang kalagahan ng salita ng Diyos. Katulad ngayon sa panahon natin ngayon. Ano niyo po, salamat na lamang sa Panginoon, mayroong salita ng Diyos. Mayroong Biblia na tayo mababasa, mapapakinggan, mapag-aaralan, na ito yung magpapalakas sa atin, magbibigay sa atin ng inspirasyon. At dito tayo masusubok kung hanggang saan tayo maglilingkod sa Diyos. Isa po sa kinakatakot ko na maaaring mangyari, yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 3, na pag-ibig ng marami ay lalamig. Baka masanay tayo na wala nang simba kasi gaano katotoo. Yung mga pangangaral, yung mga live streaming ay pinapanood mo, yung mga videos ay pinapanood mo, sinusunod mo, gaano katotoo yun. Iba pa rin kasi yung ikaw ay nasa loob ng simbahan, nakikinig, sumasamba sa Diyos, iba pa rin yun. Kaya, totoo sabi ng salita ng Diyos, na darating ang panahon, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Dito masusubok kung totoo ang ating paglilingkod sa Diyos o hindi. Hebreo chapter 12 verse 6, sapagkat pinarusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Tandaan natin, dinidisiplina ng Diyos ang tinuturing niya na kanyang tunay na anak. Kaya huwag kang malungkot. Bagamat kaya kami problema ngayon kasi sarili mong kagagawan. Ako po, ay kaya po ako nagkasakit, kaya ako nagtakot kasi matigas ang ulo ko. Sabi ng bawal. Ayun pa rin, masarap ang bawal. Sabi nila, masarap ang bawal. Genesis chapter 42 verse 21, si Joseph o si Jose ay nakaranas na siya ay bilanggo, tinangkang patahin ng kanyang mga kapatid. Ito'y para sa kanyang kabubuti, para sa kanyang, sabi dito sa 21, habang hindi pa sila nakakaalis, sinabi nila sa isa't isa, managot tayo sa ginawa natin sa kapatid natin. Nakita natin ang paghihirap niya na nagmamakawa siya sa atin, pero hindi natin siya kinawaan, kaya ito ang dahilan kung bakit dumating ang mga paghihirap na ito sa atin. Sa panahon natin ngayon, marami ang naghihirap. Marami ang kulang ng kanilang mga pangailangan. Titingin lang ba tayo? Titingnan lang ba natin sila? Yung mga kapatid ni Jose, alam nila, ramdam nila, na kung bakit sila nakakaranas ng pagsubok, problema sa panahon nila, sapagkat meron silang ginawang kasalanan. Alam niyo po yung problema nangyari sa panahon ng mga kapatid ni Jose? Nagkaroon ng krisis sa panahon niya ng tagtuyot, walang makain. Pasalamat ka tayo sa panahon ngayon, meron pa nakakain.
May krisis, may pandemic, pero mayroong pagkain. Sabi ng gobyerno, sapat ang pagkain. Pero sa panahon ni Jose, sa panahon ni Jacob at yung kanyang 12 anak, ay naranasan nila ang hirap ng pamumuhay. Kaya napilitan silang pumunta sa Egypt. At doon nga ay nasumpungan nila yung kanilang kapatid na gusto nilang ipapatay at kanilang ibinenta na bilanggo. Ay siya ngayon ang prime minister ng Egypt. Sabi nila, alam nila na ito ay dahil sa kanila, guilty sila sa kanilang ginawang pagkakamali sa kanilang kapatid. Panglima, David's trouble was really a blessing in disguise. Alam niyo po, totoo sabi ng Biblia, Romans chapter 8, verse 28, ang lahat ng bagay na nangyayari ay nagkakalakip-lakip para isikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Kayang gawin ng Diyos na ang problemang naranasan mo at naranasan natin ngayon ay maging pagpapala. Meron akong alam, miyembro ng church, kung kailan nagkaroon ng problema ng krisis, ng pandemic, ng COVID-19 sa Pilipinas, doon pa sila naging regular sa trabaho. Blessing in disguise. Meron pa nga akong alam, marami akong nakikita ngayon. Mga dati halos walang makain. Ngayon, ay naku, ang daming sardinas, ang daming dilata sa kanilang tahanan. Sabi nga, pagtapos ng pandemic na ito, marami magtatayo ng tindahan sa sari store. Wala natin tingnan yung pangit. Sa inisip lagi natin, alam mo, kapag inisip mo palagi, hindi ka makalabas ng bahay, yung takot, baka mahawa ka ng COVID-19, ay naku, mababaliw ka. Hindi ka pa natapuan ng COVID-19, uuwi ka na. Ang isipin mo palagi, maging positibo ka. Na maaring baliktarin ng Diyos ang pangyayaring ito para sa ikabubuti mo. Isang halimbawa lang. Alam niyo po, isang nabibiroan kami ng pamilya ko. Nung wala pang COVID-19, wala pang pandemic, lagi ako naiiwan sa bahay. Sanay naman ako sa loob ng bahay. Hindi naman ako layas, siyempre, hindi man ako makalayas. Dahil sa aking kondisyon. Pero alam niyo po, ang nangyari maganda, sabihin ko po sa inyo, ngayon nasa bahay din ako, naloob din ako ng bahay, pero may kasama na ako. Kompleto. Yung 4 kong anak, ang asawa ko, kasama ko lagi araw-araw. Nakatuwa. Pero hindi ko po pinapanalangin na manatili itong krisis na ito, panalangin ko pa rin na matapos na ito. Ang gusto kong sabihin sa inyo, isang papaintulot ng Diyos na mangyari isang problema, ang mga pagsubok sa buhay natin. Pero nais niyang ipakita sa iyo na sa kabila ng problemang yan, sa likod niyan, ay mabuting bagay na ginagawa ang Diyos. Papakita ko po sa inyo. Sa verse 8, ganito, sa ating teksto. Nagtanong si David sa Panginoon, nahabulin ko po ba ang mga sumalakay sa amin? Maatalo ko po ba sila? Sumagot ang Panginoon, oo, habulin mo sila, siguradong matalo mo sila, at maliligtas mo ang mga bihag. Sabi sa verse 17 and 19, sinalakay sila ni David at ng mga tauhan niya mula sa paglubog ng araw hanggang sa kinagabihan ng sumunod na araw. Walang nakatakas sa mga Amalekita maliban sa 40 o 400 kabataang lalaki na sumakay sa kamelyo nila at tumakas. Itinabawi ni David ang lahat ng kinuha sa kanila ng mga Amalekita, pati ang 2 niyang asawa. Walang nawala, bata man o matanda, kahit lalaki man o babae, o kahit ano sa mga nakuha ng mga Amalekita, nabawing lahat ni David ang mga ito. Lahat ng nawala kay David, nabawi niya. Parang si Job. Nawala yung kanyang kayamanan, nawala ang kanyang mga anak. Nagkaroon siya ng karamdaman, pero sa katapusan ng chapter ng aklat ng Job, sabi ng Biblia, ang kanyang mga kayamanan, ang kanyang pag-aari ay dinoble ng Diyos sa bandang huli. Si David, sabi ng Biblia, yung kanilang nawala sa kanila, asawa, mga alipin na kasama nila, ay nabawi nila. Bakit nila nabawi? Ito po ang nangyari. Sa verse 11 and 12, nakita ng ilang mga tauhan ni David
ang isang Ehipsyo sa bukid. Dinala nila ito kay David at binigyan nila ng tubig at tinapay. Binigyan din nila ang Ehipsyo ng kapirasong tuyong igos at 2 tumpok ng pasas. Dahil 3 araw na siyang hindi kumakain, lumino pagkatapos niyang kumain, nanumbalik ang kanyang lakas. Sabi ng Biblia, kung bakit na patunto ni David yung kanyang mga kaaway na bumihag sa kanyang mga asawa, mga anak at mga kasama sa pamilya, ay dahil mayroong isang lalaki na kasama doon sa sumakop sa kanila, na bumihag sa kanila mga mahal sa buhay, na nasa daan, na halos mamatay na. Sobrang pagod at karamdaman. Subalit ang ginawa nila David, instead na yung kanilang kaaway ay kanilang patayin, gumanti dahil galit sila, dahil kinuha yung kanilang mga mahal sa buhay, kinidnap yung kanilang mga asawa, yung kanilang mga anak, yung kanilang mga minamahal. Ang ginawa nila, binigyan nila ng pagkain. Hanggang sa ito'y lumakas. At nang ito'y malakas na, ay kanilang kinausap. At tinanong kung siya ba'y kasama doon sa mga tao na kumidnap doon sa kanilang mga mahal sa buhay. Sumagot siya, oo, kasama ako. Matutulungan mo ba kami, sabi ni David, na matunton yung lugar na kanilang pinagdalhan? At ayon sa salita ng Diyos, ay nakatulong yung Ehipsyo na kanilang tinulungan. Tandaan natin, kung nais natin magtagumpay, pinapahintulot ng Diyos minsan na yung mga kaaway na tinuturing, yung mga tao na minsan ay isip natin ay laban sa atin, yung mga tao na nabigay sa atin ng problema, kapag hinayaan natin na sila, pag sila nangailangan at iniabot natin ang ating mga kamay at hindi tayo nagtanim ng galit, hahayaan ng Diyos na baligtarin na yung problema mo, yung pagsubok mo na naranasan ngayon, pwede yung baligtarin ng Diyos. Lahat ng nawala sa iyo, lahat ng mga problema mo ay ibalik sa iyo ng Panginoon. Tandaan natin, mga kababayan ko, mga Pilipino, mga kaibigan, minamahal ka ng Diyos. Nais ng Diyos sa panahon ito ng pandemic, magtiwala ka sa Kanya. Ito ang dapat mong gawin. Magtiwala ka sa Diyos. Pagtiwalaan mo siya, sundin mo ang Kanyang salita, isipin mo na ang mga nangyayaring ito sa iyo, sa atin, pinahintulot ito ng Diyos upang subukin tayo, subukin ka. Kung hanggang saan kasusunod sa Panginoon, kung hanggang saan ka maglilingkod sa Diyos. Hindi ko na po habaan ang pangaral na ito. Nais ko po kayong challenge na isang bagay. Ano ang dapat natin gawin sa gitna ng problema? Sa gitna ng pagsubok? Mga minamahal, mga kaibigan, wala tayong ibang pwedeng hinggan ng tulong sa panahon ito ng pandemic, ng krisis, kundi ang Diyos. Ikaw ba ngayon ay umiiyak tulad ni David? Ikaw ba ngayon ay punong-puno ng problema? Ikaw ay mayroong takot na baka hindi na may balik sa iyo lahat ng mga nawala sa iyo? Ikaw ba ngayon ay pinapahirapan ng karamdaman? Ikaw ba ngayon ay sa gitna ng kawalan? Tulad na David, sabi sa verse 8, siya'y lumapit sa Panginoon. Siya'y nagtanong sa Panginoon ang kanyang dapat gawin. Ito yung panahon na magtanong ka sa Panginoon kung anong dapat mong gawin. Sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, lumapit ka sa akin, kayong lahat na napapagalat at bibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang kapahingahan ay naka Jesus, nasa Diyos ang kapahingahan. Kaya kung nais mo, tanggapin mo sa Jesus sa buhay mo sa oras na ito.
O hindi ka pa mananampalataya, hindi ka pa Kristiyano, wala ka pang kapayapaan, ang tunay na kapayapaan, tanggapin mo siya. Ako po'y mananalangin sa akin pagkatapos. Panginoon, salamat po. Salamat, O Diyos, sa iyong salita na nagbibigay sa amin, O Diyos, ng inspirasyon. Totoo, hindi kami matuwid na tao, hindi kami katulad ni Job, hindi kami katulad ni David na yung kinalulugdan. Subalit ang nakita po namin na katotohanan ay hindi mo kami pababayaan kapag kami po ay nagtitiwala sa iyo. Na huwag kaming tumigil na lumapit sa iyo at patuloy na lumapit sa iyo. Salamat, Panginoon. Nawa sa mga pagsubok na ito, Panginoon, namin naranasan ay masumpungan mo kami na gagawin ang iyong kalooban pa rin, O Diyos. At hindi kami patuloy na malayo sa iyo, Panginoon, kundi ang pagsubok na ito ang magturo sa amin at tumulong sa amin ang maging daan upang kami lalong maging malapit sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pagpapala, sa biyaya, at sa tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen.